Bali magagasap muna tayo dito sa may Shell. Medyo maaga pa naman ngayon eh. Meron pa pala akong sukle kasi meron silang 2.50 pesos. So 250 per liter off. Okay na yun, boss! Okay na yun! Oo. Pag nagpapagas ka nga pala sa Shell ngayon, meron silang 250 pesos, 250 per liter na off. So ano kayong masarap na almusal ngayong umaga? Dito sa Manila, mga kamukha, tignan nyo, mga naka-crocs lang sila, mga naka-chinelas, naka-medyas, naka-chinelas lang. Alam nyo ba sa mga kamukha sa Baguio, napakahigpit nila doon. Try mo mag-chinelas sa Baguio. Kahit sobrang mura lang ng... Yo, pahalayaan na pala tayo mga kamukha. Maraming salamat sa pagsama. Kamusta? Kamusta mga kamukha? Good morning. It's a rainy morning nga pala. Maulan ngayong umaga. Ayun, welcome to my channel nga pala. Sa mga bago pala sa channel ko, welcome na welcome kayo dito. Ako nga pala si Jeff Media. So welcome to my channel. Ngayong araw nga pala ay magkakwentuhan tayo habang maulan. Samahan nyo ako sa biyahe ngayong umaga. Kwentuhan tayo. Yan, papasok ako ng trabaho ngayon. Time check ngayon, mag-alas 5 ng umaga. Madaling araw. At medyo 1 hour na lang yung allotted time ko. Tapos BGC pa yung biyahe ko. Sana dito lang sa amin maulan. Usually dito talaga sa amin, San Mateo, madalas ang pag-ulan. Pero minsan naman pag nandun ka na sa Marikina or sa C5, wala nang ulan. Hopefully ganon. At hindi na magpatuloy yung paglakas ng ulan. Ayun, may topic tayo for this morning. Meron kasing nag-comment sa YouTube channel ko. Ikwento ko naman daw kung bakit Patio yung nagustuhan kong motor. At saka ikwento ko daw yung ano ba to, yung pinakauna kong naging motor, or paano ba yung pagkakaintindi ko doon. Ikwento ko daw yung parang history saan ako nagsimula magmotor. Ito yung comment niya. Ayan, ipa-flash ko na lang sa screen. Ayun, shoutout sa'yo idol. Sasagutin ko yung question mo. Magandang topic yan for this morning. Habang papasok tayo ng trabaho, kwentuhan muna tayo. Sige, sa totoo lang mahaba-habang kwentuhan yun tungkol sa pagmamotor. Kasi marami din ako naging motor. Dati kasi nung college ako, hindi rin ako mapakali sa motor eh. Yun yung tinatawag naming Mio days pa dati. So ayun, nagumpisa ako. Wala akong picture nung pinakaunang-unang motor ko. Ang pinakauna-unang motor ko talaga is yung Honda Wave na 110. Ayan ang una kong naging motor. Pero sa paghahanap ko sa Facebook ko, wala pa akong picture. Hindi pa kasi uso camera dati noon. China phone pa yung cellphone namin dati. So hindi maganda yung quality. Kaya wala talaga ako naitabing picture. Pero yung pangalawang naging motor ko, meron ako naitabing picture. So ito, pa-flash ko na lang sa screen yung pangalawang naging motor ko. Ayan ay isang Mio Sporty. Alam ko pangalawang model ng Sporty yan eh. O yung Amore yata yan eh. That time is high school ako. First year college na wala ako nyan. At nag-working student ako nyan. Alam ko, naalala ko, nagtatrabaho ako sa Goldilocks bread plant. Yan ang ginawa akong service. At ayun din yung dahilan kung ba't ako bumili ng second hand na motor noon. Pagkakatanda ko, nabili ko yung motor halagang 30,000 second hand sa Taytay ko kaya yata nabili ko. Sa Taytay kasama ko si Nino noon. Tapos ginawa ko siyang pan daily, pamasok ng trabaho. Kasi nung first year college ako, unang sem pa lang is napastop na ako
sa school dahil nga yung mother ko is hindi parang na-hold siya, hindi siya nakapag-abroad ulit, parang ganon. So walang magpaparal sa amin, so kailangan kong uminto. Tapos nagtrabaho ako sa Goldilocks. Ayun, eto pakita ko sa inyo yung tapos ayun, gamit ko na yung Mio Sporty. Doon nung time na yon, usong-uso dyan yung yung mga kargadong motor. Tawid muna tayo. That time uso yung kargadong motor. Tapos itong tropa ko, si Nino, meron siyang kargadong motor na 180cc yata na Mio Soul. Ang nangyari is pinatesting niya sa akin. Tapos natesting ako, nalakasan ako dun sa motor. Grabe, parang hindi ko nga makontrol yung motor baga sobrang gaan ng throttle niya, as in malubak lang ako, bang napapabomba. Napapabirit ako. Sobrang lambot ng throttle, sobrang lakas ng response ng motor, as in puta, parang matatanggal ka dun sa pagkakaupo mo. So hindi ako sanay kasi stuck lang ako Tapos hindi pa naman ako noon, bago lang ako nagmo-motor noon. So parang na-amaze ako, sabi ko pucha, gusto ko rin yan. Ayun, doon na pumasok yung pangalawang motor ko. Nakabili ako sa Bulacan. Tatanda ko pa noon, pinick up namin sa San Ildefonso, Bulacan yun Si Nino pa rin yung kasama ko. Si Nino ba? Hindi ko na malala kung sino kasama ko that time. Naka 180cc na rin yung motor. So naka big valve siya, tapos naka 61 ng bore. Tapos naka-pin na din. So ayun, nag-enjoy talaga ako doon. Yun yung pangalawang naging motor ko. Ito siya. Kaya mapapansin nyo, Mio Sporty. Wala pang NMAX, wala pang Aerox that time. Pagkakatanda ko ng taon is 2011, mga ganon. That time wala pa yung uso, hindi pa uso yung Facebook Marketplace. Sa ako tumitingin, sa OLX. Ayan, sa OLX ko siya nakita. Ayan, nahanap ko pa yung picture. Nakita ko siya sa OLX. Sorry, may ubo ako. Medyo hirap ako magsalita ngayon, pero try natin makapagkwento sa inyo. Ayun, sa OLX ko nga pala nabili yung motor that time. Kasi OLX pa lang yung parang online bentahan that time. Yun pala yung pinakasikat na online bentahan. Tapos pinick up ulit. Pinick up ko siya sa San Ildefonso, Bulacan that time. Yun, unang hawak ko ng motor na yun, di na ilong ride ko kagad. Para sa akin that time, long ride na yun San Ildefonso, Bulacan, pauwi ng dito sa San Mateo So maganda, sobra, nag-enjoy talaga ako nung pag-uwi ko ng motor. Kasi nalalakasan na ako that time sa 180cc. Kumbaga hindi pa rin ako sanay sa kargada, tapos biglang nakahawak ko ng 180cc. Nagiyang talaga ako. So nag-enjoy ako. Jadi ayun. Unang week pa lang ng motor sa akin, yung galing sa San Ildefonso, biniyahe ko na yun. Inuwi ko na agad siya ng Mauban, Quezon. Biniyahe ko na agad ng Mauban, Quezon yun, yung 180cc ko. Sinama ko si Chad nun, sa pagkakatanda ko. Angkas ko yung kabanda ko, si Richard. Kaso sa hindi inaasahang pagkakataon is pinatesting ko sa kanya yung motor. Hindi pa rin siya sanay magmotor that time. Ang nangyari, nasemplang kami. So ilang linggo pa lang yung motor sa akin, parang 1 week pa lang nabarag na agad. Nalaglag kami sa gilid ng kalsada kasi yung, hirap ako magsalita yung kalsada that time is ginagawa, so yung kabila may mga tambak ng graba. So 100 lang yung available sa Quezon nun.
So nagkasalubong kami ng pick up tsaka si Chad nung pinadrive ko siya. Ginawa ni Chad, nilaglag niya sa kalsada sa gilid yung yung gulong. So ayun, napunta kami sa sa batuhan. So ayun, sumemplang kami. Siguro mga 50 yung takbo namin. Ayun, butas-butas yung jacket namin. Talagang sugat-sugatan kami. Ayun mga kamukha, bale ayun na nga, nasemplang. Anong nangyari dun sa motor ko na yun, bali 1 week pa lang, naging skeleton agad. Kaya dun na uwi yung motor sa parang race bike na. Bali yung pula kong Mio na yon na Amore. Naging siya, parang laro-laruan ko na lang kasi naubos yung kaha, nagkanda basag-basag. Hanggang ganito yung kinalabasan niya, parang naging race bike na siya. So doon na rin ako, that time na rin, nahilig na rin ako mag-Marilaki. Pero that time hindi pa road widening yung Marilaki, mga 2011. Magto 2012 yan, parang ganyan yung taong ko noon eh. Nag-aaral ako ng college. Ayun, service ko rin siya sa pagpasok. Tapos pag naalala ko noon, pag wala kami pasok sa school, sa college, nung sa STI ako, madalas ako nagmamarilaki gamit yan. Tapos di pa uso yung mga suit noon. Racing knee-pad pa yung gamit ko. Ayan, papakita ko, pa-flash ko sa screen. Ayan ako dati noon, naging racing na yung aking Mio Sporty. Diyan na rin ako natuto gumawa ng motor. Baga may nagturo sa akin si Nino, pero ginawa kong praktisan is yung sarili kong motor. Nagumpisa ako sa sarili kong motor hanggang sa natuto na rin ako. Natuto na ako nung mga madami rin akong sinira, marami rin akong sinayang na block, piston at block. Pakita ko sa inyo yung picture yan, binibiyak-biyak ko yung makina. Kasi that time nagkaroon din ng problema yung Amore ko sa pin bearing. So umalog, maingay, lumalagatok-lagatok. So ayun, positive nung pagbiyak ko ng makina, umaalog yung kanyang pin bearing. Nakapagpa gawa pala tayo ng nagpalit ako ng pin yan. 1.5 lang yata pin yan eh. Ginawa akong 2mm, nagtaas ako. Naalala ko nun, 2mm na RRGS na pin ang nabili ko kasi. So nag-adjust ako sa chain at saka sa gasket kasi medyo umangat ng konti. Ako that time baga nag-aaral pala ako gumawa. Sinumpisahan ko nga sa sarili kong motor. Baga kung kahit anong maging error, at least motor ko naman. Hindi motor ng customer, di ba? Hindi motor ng ibang tao. Yun lang yung masakit, yung gastos din. That time is estudyante pa lang ako. Wala pa rin talaga akong pera pang bili-bili ng pyesa. Pakonti-konti lang. Tapos ano ba nangyari doon? Hindi ko naibenta ko yata yung motor. Naibenta ko. Buti nga may bumili. Ayun, nabenta ko yung pulang Mio Amore. Ayun na, doon na pumasok yung ating Mio 4 valve. Para kasing nabitin ako sa 180cc noon. Nag 4 valve ako na 200 plus cc. Hindi ko lang maalala kung 212 o 220. Ito, pakita ko sa inyo yung picture yan. Naka radiator na din yan, naka oil cool na rin yan. Tsaka water cooled. Water cooled and oil cooled na yan. So binili ko yan na naka 4 valve na. Tapos ako na lang yung nagre-refresh. Yung PS kasi dati kung bibili ako ng stock tapos bibili pa ako ng pyesa, iniisip ko baka mapamahal pa ako.
Kaya ginawa ko, naghanap ako ng motor na naka 4 valve na at least yon, kumpleto na yung pyesa. I-maintenance ko na lang, tapos konting mga upgrades na lang. Ayun, doon na pumasok si Mio 4 valve na Sporty. 2012 college ako nyan, second year college na yata ako sa STI Marikina. Daily use ko yan. Walang kickstart, electric start lang, pero hindi pumapalya, one click. Sobrang ganda ng tono, hindi ko binabago yung tono. That time madali naman magtono kasi carburetor pa lang, mag-counting adjust lang sa carburetor. Madali naman, basta original at maayos yung carburetor, hindi ka naman papalyahin nun. Ayun, naging madali lang sa akin yung pagtono ng motor na yun. Sobrang bait lang niya itono, sobrang dali. Doon na rin ako natuto magtono-tono ng mga panggilid, kaso walang dyno that time. Talagang sa kalsada mo titestingin. Kada salpak mo ng bola, takbo sa kalsada. Naghahanap ako ng open area. Nakatandaan ko dun sa may C6 ako nagte-testing nun para walang mga sasakyan, para matesting ko din yung takbo nya. Okay naman. Magaan lang yung binubola ko sa kanya, kasi matulin pa rin siya. Talagang malakas yung makina. Kahit sobrang gaan, may dulo pa rin. So ayun, ewan ko ano, basta sa pagkakatanda ko, mga 8 grams, 7 grams lang ginagamit ko that time na bola pero all goods naman manakbo Pinang-long ride ko din yun, inuuwi ko ng Quezon, ganoon. Wala akong nagiging aberya, pwera na lang yung pagkabarag ng mga bola pag sobrahan yung sagad. Pag napapasagad yung birahan na nababasagan ako ng mga bola. That time ang mga bola ko iskoso. Ayun mga bali pauwi na pala tayo ngayon. Samahan nyo nga pala akong bumiyahe pa uwi. Kwentuhan lang tayo along the way. Kagabi, kaninang madaling araw pagpasok ko, grabe binagyo tayo. Hindi na natin napagpatuloy yung kwentuhan natin. Grabe heavy rain kanina umaga. Buti nga ngayon umaraw kaninang tanghali at walang ulan ngayon, pero parang nagbabadya na naman umulan. Ayan, palabas na tayo dito sa 3 parkade parking. Bayad pala ng parking dito is 60 pesos sa first 12 hours mo rito. 9 hours lang naman yung shift ko, so hindi naman tayo aabot ng 12 hours. Hello. Ayan mga kamukha, bali ayun din yung pinaka tumagal na motor sa akin, yung Mio 4 valve ko na Sporty. Ayun yung pinaka tumagal din na motor sa akin, kasi nung college ako naging kasama na siya sa buong buhay ng college ko. Naging service ko siya for daily pagpasok ng school. Tapos maraming beses din ako nahuli sa pipe, pero hindi pa rin ako nadadala kasi nga gusto ko talaga manakbo yung motor. So pag nahuli ako, tubos-tubos na lang ng lisensya, bayad. After nun, ganun pa. Pasaway nga. So ayun, siguro nagsawa lang ako nung time na ilang taon din, mga 3 years. After 3 years, nung magtatapos na ako sa college, 4 years, nagsawa din ako. So parang napag-isip-isip ko rin na naglaylo ako sa Marilake. Pero dati nung hawak ko yung 4 valve, halos sa loob ng isang week 3 beses ako umaakit ng Marilake. Kasi minsan kapag cancel yung school namin, cancel yung wala kaming prop, ganon, umaakit talaga ako kasi lapit lang nasa Marikina lang ako. So ilang tabling lang, nasa Marilake ka na Baga, napakalapit ng Marilake. Maggagas nga lang ako noon ng 150, palag-palag na dahil nga 4 valve, ang lakas sa gasolina, nauubos pa yun, nagkukulang pa yung 150 ko.
Sumunod na motor ko after nung 4 valve is yung ano na nga ba, nahilig naman ako sa motard. Ayun, nahilig naman ako sa motard. Ang naging motor ko naman is XR200 na motard. May una akong naging hindi, sniper pala muna. Oo, naumay ako sa scooter, nagtry ako ng decambio. Nag-sniper 150 muna pala ako. Ayun, marami rin ako naging aksidente doon sa 4 valve. Nagkaroon din ako ng overshoot doon. Ayan, dati nga pag na-overshoot, tawanan pa eh. Tapos doon sa sniper na 150, nagkaroon din ako ng overshoot doon. So marami na rin ako naging aksidente sa Marilaki that time. Thank you Lord nga kasi ako buhay pa. Ayun din yung dahilan kung ba't tumigil na rin ako sa pagpapasaway dyan sa Marilaki, dahil yung mga iba kong kasabayan is natodas, as in na-aksidente sila. Merong taga Baras, merong isa yung taga Antipolo, merong isa yung taga Fairview, meron ding isa yung taga sa amin sa San Mateo. Ang dami kong kakilalang nadali dyan sa Marilaki. That time nakapag-isip-isip ako na ayoko na, parang mag-iba ako ng hobby. Doon naman ako napunta ngayon sa pagte-trail riding. So pumasok na yung bumili ako ng XR, pero ang nabili kong XR is motard. Yung motard ang binili ko para nakakapagkalsada ako. So ayun, pinandaily ko isang motard na XR. Tapos binenta ko yung XR na yon. Parang nangyayari kasi nagba-buy and sell na rin ako that time eh. Binenta ko yung motard, bumili ulit ako another motard na naman, pero mas maliit yung wheelset niya. Parang 14 yata ang sukat ng wheelset, kumpara yung una kong wheelset. Parang 17 yata yung unang wheelset ng motard XR ko. Yung sumunod maliit, 14 lang. Ayan, pakita ko sa inyo yung picture ng mga naging XR ko. Nahilig ako sa motard. Tapos sumunod after ng motard after ng motard days ko, dyan naman pumasok yung pagte-trail riding ko. So ang pinalitan ko lang wheelset lang. Bumili ako ng stock rim ng XR200. Ang sukat ay 21 sa harap, 18 yata sa likod. Ayan, dyan naman ako nag-start mag-trail. Yan, nag-navi tire na ako. Bumili ako ng navi tire ko na gulong. Tapos yun, sumama na ako sa mga nagte-trail sa San Mateo. Kasi sa San Mateo, ang usong riding is trail riding. Ayun, that time, nung papasok na yung pandemic, hindi rin makapag-rides, kaya puro trail na lang ang ginawa namin. Trail kami every Sunday, Saturday, Sunday may trail kami. Ayan, napunta naman dyan yung trip ko after sa Marilaki. Tapos ayan, nahilig na rin ako sa Pino. Nagkaroon ako ng Pino FI na 2014 model yata. Nagkaroon din ako ng mga Pino dual gauge, single gauge. Parang that time kasi is nai-buy and sell ko yung motor. Kung ano yung meron ako, binibenta ko, pinopost ko. Tapos kung ano yung hawak kong unit, yun yung ginagamit kong motor, parang ganon. So mikita naman, tumutubo naman pa konti-konti. Natutunan ko rin yung pagsisell stock ko dati. Tapos swap ad, yan, natutunan ko talaga dyan, swap ad. Tapos may time pa nga, nabibili kami ng motor. Tapos kukunin muna namin yung mga pyesa, yung mga racing boy parts. Pag may magagandang accessory, bago namin i-post, tapos benta. Yan, dyan kami nahilig. Dati nung kasigsagan ng tambay namin, talagang umaga, nagkakalikot, nagbabaklas kami ng motor. Hanggang gumabi na, nagkakalas pa rin kami ng motor dyan sa Risa, sa kanto. May tambayan kasi kami dati. Dun sa pinakakanto lang malapit sa amin. Tapos yan, mahilig rin kami mag-rides. That time, mga nira-ride lang namin, mga malapit-lapit pa, mga Quezon, gano'n, Real. Sa amin, sa Mauban. Actually ako kahit solo ride, muuwi ako sa Mauban eh. Kahit bumabagyo pa nga dati, naalala ko eh.
Ayun, dyan ako nabatak mag-ride yung pauwi-uwi ko ng Quezon. Parang naging parang malapit na lang sa akin yung Mauban, which is kasi layo siya ng Lucena. Kung i-estimatein mo sa kilometer, nasa kulang-kulang 200 kilometro din yata. So ginagawa kong balik-balikan lang yan. Minsan isang araw lang punta lang ako ng Quezon, may pagkwentuhan lang ako dun sa mga kamag-anak ko, sa mga pinsan namin dun. Tapos kinahaponan, uuwi na ako. Dun ako nasanay ng balikan. Parang nag-i-stroll lang ako dun sa amin sa Quezon, tapos uuwi na rin ako ng kinahaponan. So nasanay ako ng bumibiyahe ako ng pabalik-balik ba. So dyan ako nag-umpisa ng mga pabalik-balik ko na ride sa amin sa Quezon. Sumunod na motor after ng trail, Fino. Nagkaroon ako ng Fino na green. So tinerno ko lang sa pan-trail bike ko na KMX na Kawasaki KMX 125 na 2-stroke. Tapos isang Fino na 180cc na Fino 2 valve lang na 180cc na naka JBT head. So pinanlolong ride ko din, kaso lakas sa gas. Tapos sumunod na motor ko is nagkaroon ako ng NMAX. That time pandemic na yon, pumasok yung pandemic, nagkaroon ako ng NMAX. Nagkaroon ako ng yung bagong labas pa lang yung Aerox. Nagkaroon na ako noon yung kulay blue, katulad nung kay Motodeck. Yan, unang-unang vlogger pala na pinapanood ko na motovlogger, si Motodeck lang talaga. Kasi sa kanya lang talaga ako aliw na aliw. Ibang vlogger kasi seryoso mag-vlog eh. Siya yung parang medyo kengkoy na parang malilibang ka. Yung iba kasi seryoso gaming. Si Motodeck seryoso siya na may parang nakakatawa na nakakalibang. Kaya siya that time, si Motodeck talaga lagi yung pinapanood na motovlogger. So ayun, bumili rin ako ng Aerox na blue para parehas kami. That time nga nakakunan ko siya ng picture sa Marilaki nun eh. Nakatambay sila doon. Ayan, pakita ko sa inyo. Yan kuha ko yan. Kasi dati nahilig rin akong pumitik-pitik. Namimitik-mitik din ako doon sa Marilaki. Pero di pa uso nung time na yon. Hindi pa ganun kalala tulad na itong ngayon. Dati bilang ko lang yung namimitik. So ako nahilig, hindi yung pagbili ko ng camera is hindi talaga pamimitik sa Marilaki yung purpose nun. Baga meron kasi ako isang tropa na nagbabanda. Nakisigan ako sa mga kuha niyang picture. Actually siya mga event photographer siya eh. Tapos minsan mahilig siya mag-photography ng mga, alam mo yun, sa mga lansangan lang, yung sa mga kalye. Kahit yung mga vendors, yung mga nagtitinda ng sigarilyo, kinukunan niya ng picture. So ang ganda ng pagkaka-edit niya, ang ganda ng kuha niya. Tapos i-edit niya ng medyo black and white. Tapos ang ganda ng kinalalabasan. So parang sabi ko, nagkaroon ako ng interest sa pagpo-photography. Ayun, isa ding nakahiligan ko that time is pagpo-photography. So ayun, ginagawa ko, nagpa-practice ako, ginagawa ko model nung NMAX ko, yung pamangking ko. Inasama ko sa Timberland, nagpipicturan kami doon. Para lang makapag-practice ako ng pagmamanual sa camera. Ang nabili ko ng camera noon, yung Canon. Umuulan na naman, kailangan na naman natin mag-sign off at magsuot ng kapote. Magkakapote muna ako mga kamukha. Saan ba ako magkakapote? Dito na lang sa Shell. Dito tayo magkapote. Sa ilalim ng puno. Grabe, umuulan na naman. Grabe yun. Wala, kaysa mabasa tayo. Mga bali, nagsuot na tayo ng kapote. Grabe, pabagsak na naman eh. Ayan, nagsuot na tayo ng kapote. Wala tayong no choice. Let's go, tuloy na tayo sa biyahe. Ayan, tuloy na rin natin yung kwentuhan natin mga kamukha. Ba't ganon? Biglang huminto nung sinuot ko na pang-asar. Ayun mga kamukha, bali tuloy na nga pala natin yung kwentuhan natin. After ko na, nagkaroon ako ng Sniper 150 na bumalik na naman ako sa Marilaki.
Ayun, hindi ko na naman natiis. Nagpa-banking na naman ako doon. Pero ang gamit ko na that time is a Sniper 150 na naka-loaded na rin ng konti lang naman. So parang 180. Tapos open. Ayun, na-aksidente ako. Ayun, that time nauuso na yung mga U-turn. Nakasalpok ako ng isang NMAX na nag-U-turn that time, na nagtatangka pa lang siya mag-U-turn. Kaso ayun, dahil blind spot, nasalpok ko siya. Awa ng Diyos, all goods naman kaming dalawa. Medyo parang ako lang yung mas napuruhan sa amin dalawa, dahil ako yung galing sa buwelo. Ako yung medyo mabilis yung takbo, siya yung nakahinto. Ang problema, nakahinto siya sa blind spot sa gitna ng kalsada kasi nga babalik. Iba kasi yung diskarte nila pag babalik huminto sila sa gitna, tapos naghihintay sila ng timing para bumalik. Iba kasi ginagawa, gigilid muna sa kanan bago ta-timing ng pag U-turn. Kaso ang problema, blind spot yung pwesto nila. So ayun, nung time na nag-U-turn na sila, papadating ako. Ayun, nasalpo ko yung isa. Bagong bago pa yung motor. Chinek ko yung odo, parang wala pang 100 km yung tinakbo. As in, naka-plastic pa nga yung mga gauge Nagbe-break in. So sa madaling salita, nagbe-break in si kuya sa Marilake nung nadali ko. So ayan, nagkasundo kami na kanya-kanyang paggawa na lang kasi pares kaming may kasalanan. So swerte niya kasi siya may insurance pa that time, magagamit niya. Ako shoulder ko lahat ng damage. Umuwi ako yung gulong ko nakadikit na sa makina sa harap. Tapos baloktot yung mga inner tube ng shock ko. Baluktot. Tapos pati tipos ko baloktot din. Kasi nakapuruhan ko siya sa may bandang likod bandang sa may pero himala namang yung motor niya. Nasira lang yung caliper, pumutok yung hose ng caliper. Tapos gas lang din konti. Unlike sa akin, wasak talaga yung harap ko Pumutok pa yung gulong ko sa harap nun. Yung race tire ko nabutas, pumutok. Kasi dun siya tumama sa mismong caliper ng NMAX, dun sa gitna ng pagitan ng pipe at saka gulong. Yung pinakapagitan ng pipe at gulong, lumusot dun yung gulong ko sa likod ng NMAX. So pumutok yung gulong ko, medyo dun sa parang dun sa medyo matalas-talas na parte ng caliper tumama, wasak. Tapos ano pa ba, after nun nag-NMAX na rin ako, lumagay na tayo sa tahimik. Ang problema, hindi naman tayo makalabas nung pandemic, so hindi masyado naggamit yung NMAX. Tapos ayun na, nagtuloy-tuloy tayo sa pagbabuy and sell. Nagkaroon na rin ako ng Aerox. Ayan, tapos nagtuloy-tuloy rin tayo sa photography. Nahihilig tayo sa pamimitik. Pero ang pinipitikan lang natin, sarili natin. Pang personal na gamit lang. Hindi ako namimitik ng mga dumadaan Hindi pa uso noong time na yun Pero di ko lang siguro trip. Parang mas gusto kong pitikan yung sarili ko, yung sarili kong ginagawa, yung craft ko, parang ganun. Tapos sumunod, nagkaroon pala ako ng RC 200 na kulay puti. Tapos sinubad-hubaran ko rin, ginawa ko ring racing sa Marilake, tinesting ko. Kaso nabibigatan ako, parang hindi siya ganon kalakas. Parang mas malakas pa rin talaga yung mga kargadong 4 valve. So hindi nagtagal sa akin yung RC200, dinispose ko, binenta ko rin naman. Parang ilang buwan lang sa akin yan. Ayun, sumunod nagkaroon ako ng Fino, kulay pula, loaded din, 160cc. Hindi nga ako bumibili ng all stock that time kasi parang bagal na bagal ako sa stock baga bibili na lang din naman ako ng motor, di yung loaded na. Lagi kong binibili. Naghahanap ako ng Fino na may karga na at least 160 pataas, like 160, 180 yan. Kasi ako, kaya ko naman that time i-maintain yung maintenance niya. Kaya ko mag-change oil, kaya ko mag-refresh na that time.
Kasi nagawa ko na nga siya sa mga previous motor ko. So medyo nagamay ko na yung makina ng scooter. Nakakapag-build na ako ng sarili ko. Hanggang sa putik yan, gumagawa na ako ng motor ng iba. Tapos nagumpisa ako yun sa mga tropa ko. Walang bayad, di ako nagpapabayad. Gusto ko lang talagang experience. So far so good. Okay naman. Nagawa naman namin ng maayos. Pero hindi ako gumagawa nung yung customer, yung like babayaran ka talaga for build yan. Hindi, for sariling gawa lang talaga yung ko. Baga nag-aaral ako ng paggawa ng motor para sa sarili ko lang. Yun yung purpose ko that time. So hindi ako nag-aaral gumawa ng motor para kumita. Wala pa sa isip ko yun nung time na yun. Parang ang nasa isip ko noon, nag-aaral akong gumawa ng motor para makatipid ako. Para hindi ko na kailangan magpagawa sa mga shop. Gubad na rin ako ng kapote. Ang init kasi ng kapote. Wala naman ang ulan dito. Ayun mga mukha, mabalik tayo sa kwentuhan natin. So asa na ba ako? Kinukwento ko kanina. Ang hirap. Kasi parang pasensya na kayo, nagbabuffering ako. Iniisip ko pa ano yung mga nangyari dati. Ayun, nagkaroon tayo ng Raider 150 din, Sniper 150. Nagkaroon tayo ng NMAX, Aerox, RC200, XR200. Ginagamit natin sa long ride yung mga yun Nagra-ride tayo dyan. Hindi ko lang mahalungkat na kung nasa na yung mga picture dati. Kasi nga that time hindi pa uso ang picture. Pero meron akong mga na-save na mga rides namin dati. So ano pa yon, mga alam mo yon, mga rides lang ng mga magkakababata. Ganun lang kami mag-ride dati. Tapos tamang dagat, masaya na kami. Pero that time sobrang dami ko nang na-rides. Hindi ko naiisip talaga mag-vlog. Wala sa isip ko, parang nahihiya ako or wala rin akong camera. Cellphone cam lang, walang pambili. Ayun siguro, ayun yung dati. Sayang no, kung dati pa lang nakapag-vlog na tayo, di sana ang dami na nating naibahaging mga biyahe, di ba? Na-share sa inyong mga lugar na napuntahan. Sayang, pero ayos lang naman. Ayun, nandito na nga pala yung topic natin kay Barok. Bakit Patio ang binili ko? Bakit ito ang napili kong motor? Actually, number one brand wise, Yamaha. Alam naman natin pag Yamaha is isa sa pinakamadaming pyesa. Kahit saan ka masiraan, siguro naman ay merong pyesa kang mabibili. Pangalawa, maganda mag-design ng Yamaha. Tignan nyo naman anong itsura ng Patio nung nilabas to. Talagang pinagkaguluhan ng mga tao. Halos wala kang mabili nito. Ang gusto ko talaga is color white, pero dahil nga out of stock at kailangan pa ng reservation, kung ano na lang yung available, yun na lang ang binili ko. At that time, red yung available sa kasa. So hindi na ako namili. Ito na yung pinili ko. Maganda rin naman yung red nung nakita ko sa personal So natuwa din naman ako sa red. Lalaking lalaki yung kulay. Barakong barako. Tapos ayun, classic look. At the same time hindi naman ganun kamahalan, pero 92. Mas mahal siya sa sporty, mas mahal siya sa Mio i125, Mio Soul. Pero mas gusto ko yung looks nito. Kahit pare-parehas lang silang 125, parang mas may dating to, classic. Dahil nga nung wala pa to, mahilig na talaga ako sa Pino single gauge, dual gauge. So ito talaga yung naging target ko, kasi parang ito yung naging kuya nung mga motor na yun. Kumbaga parang sinundan ko lang yung dati kong trip. Mga issue, tagtag is napakadali lang naman ito niyan. So hindi naging big deal sa akin yung mga yan, yung mga tagtag. Ano pa ba? Kasi scooter to. Unang-una scooter to. Napakaliit na scooter nito, 125cc. Ano pa bang aasahan mo na hindi maging matagtag to? Di sana nag-enduro ka, na gano ka.
So sa tagtag, pagdating sa mga vibration nito is hindi naging malaking hindi naging big deal sa akin yun dahil na-tune. Pwede ko namang i-tuning yung shock nito sa gusto kong rebound and laro ng shock. So actually hindi ko na siya pina-tuning eh. Parang kusa na lang nag-fit sa akin, or sanay lang yung braso ko sa barakbakan sa off-road. Hindi ko alam eh, para sa akin normal lang siya para sa 125. Parang Mio, nagkaroon din kasi ako ng Mio i 125 eh. Parang same lang naman ng laro ng mga suspension. Ayun yung sinasabi nilang issue neto. Tapos pangalawa, yung nalolobatan ng battery. Na-experience ko yun nung nakakabit pa yung Y-Connect ko. Pero after ko tanggalin yung Y-Connect, mula nun siguro 2 taon na, never pa ulit na lobat to sa loob ng 2 taon. Kasi nung unang taon neto sa akin, actually wala pang 1 year na lobat na dahil nga dun sa Y-Connect. Pero ginawa ko lang naman nun, di ako nagpalit ng battery. Bali pina-charge ko lang yon, tapos na full charge, tapos kinabit ko dito, okay na ulit, nag-start na. Pero tinanggal ko na yung Y-Connect, hindi ko na binalik. Ayun, hanggang ngayon 2 taon na mahigit, hindi pa rin nalolobat. O diba? Tapos MDL, mahina yung headlight. Ayun, isa pa napansin ko dito, mahina talaga yung headlight nya. Talagang kahit i-high ko, para pa rin ako, wala talaga akong makita. Lalo na pag biyahe, naalala ko nagsagada ako, wala akong makita kasi ang dilim. Sa Halsema Highway kasi walang ilaw eh. As in, wala talaga masyadong ilaw sa poste. So stock light yung gamit ko, nahirapan ako. Nag-open na lang ako ng visor ko that time para mas clear ko na makita yung daan. Ayun, malakas lang din yung loob ko magbiyahe ng mag-isa na solo ride. Kasi wala, gusto ko mag-adventure. Hindi ko iniisip kasi yung negative. Pag iniisip mo yung negative na mangyayari sa'yo, hindi mo magagawa yun. Hindi mo magagawa yung mga ride na pinaggagawa ko solo ako gabi. Kung mag-iisip ka ng negative, i-advance mo dun sa negative na thinking mo, hindi mo magagawa yung ganong ride. Isipin mo na lang yung mga negative vibes na pwedeng mangyari sa'yo. So hindi mo talaga maitutuloy yung isang bagay na gusto mong gawin. Pero kapag hindi mo siya inisip na ganon, magagawa mo siya. Like ako. Ayun mga bali, nandito na nga pala tayo sa San Mateo. Inabot na tayo ng matinding traffic. Maraming salamat nga pala sa pagsama nyo sa aking buhay vlog number 28 na pala tayo mga kamuka. Maraming salamat sa pakikinig at sa pagsama. Sa mga bago pa lang sa channel ko ay welcome nga pala kayo dito. Ako nga pala si Jeff Media. Mag-iingat tayo palagi, ride safe and peace out, and see you on the next vlog. Bye bye, like and subscribe.